Taon na ang lumipas nang huli kong makita ang ninang ko. Uhugin pa ako noong umalis sila sa lugar kung saan ako lumaki. Sa poder ng isa sa aking tito at tita sa side ng mother ko. Lugar ng hindi nagkakaisang pamilya, kanya-kanya, magulo at puno ng inggitan. Bagamat may pera, pero tungkol sa aking pag-aaral ay wala iyong kinalaman. Kailangan ko ang dumiskarte at magsariling sikap. Kahit papano ay umabot naman ako ng 1 taon sa college. Talagang hindi ko na kinaya, kaya mas pinili ko na lang ang magtrabaho. 25 years old ako noong magkaroon ng komunikasyon sa ninang ko at sa kung saan ako nangungupahan ng taon na iyon, malayo sa lugar kung nasaan ang ninang ko. Pero dahil sa kanyang ipinangakong regalo na bilang ninang, di umano'y baka siya pa lamang ang gagawa ng ganoong regalo para sa inaanak. Biyuda na ang ninang at taon na ring masukal at tuyo ang bukid at walang umaararo. Hello guys and welcome dito sa Kasgul TV. At syempre kung ikaw ay bago dito sa aking channel at trip mo ang ganitong klase ng kwento, palike and subscribe naman dyan. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Adriana, 36 years old, kasal, at eto meron na rin kaming 2 supling ng misis ko na itago na lang natin sa pangalang Mika. Katulad ng ilan sa iyong masugid na taga-subaybay, ay gusto ko din ang mag-share ng kwento na akin mismong naranasan noong minsan na magbakasyon ako sa aking ninang na itago na lang natin sa pangalang Ninang Marilu na matagal kong hindi nakikita. Kakaibang karanasan na kahit marahil sa aking pagtanda at pagkakaroon ng apo ay hindi ko malilimutan. At sa kung paano ko nakilala ang aking misis na si Mika. Lumaki ako sa aking mother side, sa aking tito at tita na kapatid ng mama ko. At ayon sa kwento nila, ay nang dahil sa panganganak sa akin ni mama, ang naging sanhi ng kanyang pagtungo sa kabilang buhay. Lumaki akong palipat-lipat ng matutuluyan, pag hindi kina lola ay sa aking mga tito. Pero kina tito ako talaga madalas, dahil mas may napapala ako sa kanila. Kaya lang ni minsan ay hindi ko naramdaman na ako'y kanilang kamag-anak dahil empleyado ang tingin nila sa akin. Nakapitbahay lang naman ni na lola. Wala rin ako matinong edukasyon dahil walang nagbibigay sa akin ng maayos na sustento ng pera. Sa akin naalala pa nga madalas akong mapagalitan dahil sa pangungupit. Noong aking kabataan sa poder ni na tito at nila lola, utusan ang aking naging karera. Yon ay noong hindi pa ako naisasama ni tito sa site o sa kanyang project. Meron kasi siyang business na may kinalaman sa construction at noong panahong kaya ko na ang gumamit ng pala kapag kulang sila ng tauhan. Kahit umabsent ako sa school, walang problema. Basta ma-priority yung kanilang project. Kaya bago pa ako matapos ng high school, ay nasanay na ang katawan ko sa trabaho. Maging ang pag-aasikaso ng sarili. Noong nandoon ako sa mother side ko, napapabayaan ko na. Laging mahaba ang buhok. Na kung hindi pa ako nag-school, baka long hair lagi ako. Noong nasa poder pa ako ng mother side ko, wala silang ibinibigay na detalye tungkol sa aking papa. High school na nga ako noong malaman ko na ang gamit ko palang apelyedo ay hindi sa papa ko. Noong mga panahon na iyon ay lagi lang nasa aking isipan makakaalis din ako doon at gagawa ako ng sarili kong buhay gamit ang sarili kong diskarte. Bagamat mahirap at hindi ko na-enjoy ang aking pagiging bata, ay na-enjoy ko naman ang mga panahong matatanda ang aking nakakasama. May mabuti at may masama akong natutunan. At isa pa nga sa kanila ay nagsabing
Hindi mo naman kailangan ang palagi maging mabait at sunod-sunuran. Minsan kasi ginagamit nila yan para sa kapwa ay makalamanga. Na kung aking hihimayin, 100% tumpak ang sinabi sa akin ni Tatanga. Isang skill na minsan ay kanya akong naging labor. Kahit isa ako sa may tsurang lalaki, sa aming magpipinsan sa mother side ko, ay never akong nagkaroon ng jowa noong nag-aaral ako ng high school. At bugoy-bugoy pa nga ang iniisip ng ilan sa aking mga classmates na babae. Kumbaga, noong ako'y high school, isa ako sa mga nasa bakro at madalas walang assignment at pasaway sa klase. Pero hindi naman ako yung klase ng estudyante na pumasa nang dahil sa ayaw ng makita ng aking yearly class advisor. May laman din naman ang aking kokote, kaya lang doon ako nasanay. Nakagraduate ako ng high school na tulad ng ilan ay hindi alam kung ano ang magiging sunod na kabanata ng buhay. Tito ko mismo ang nag-enroll sa akin ng college, pero dahil babayaran ko sa kanya ang tuition fee o yung kanyang magagastos sa aking pag-aaral, tingin ko ginawa lang niya yon para hindi ako mawala sa poder niya, lalo't malaki na ang napapala nila sa akin. Hindi man ako maasahan sa gawaing may kinalaman sa simento, pero marunong na ako sa bakal, lalo na sa welding at fabrication, bintana, gate at kung ano-ano pa. Bata pa ako noon. Kung hindi ako nagkakamali, dahil hindi naman ako delay ng pag-aaral, bago ako mag-18, nakakagawa na ako ng steel window, trusses at kung ano-ano pang welding works. Electrical ang kinuha kong kurso noong college na siyang gusto ng tito ko dahil isa raw iyon sa may malaking kita. Pero dahil lubog naman ako sa utang dahil sa paggastos nila sa akin at sumbat pa sa mga inuman, ay hindi na ako nagtuloy. Nakaisang taon naman ako sa college, pero dahil para akong may pasaan-pasaan sa aking balikat, hindi na ako nagpatuloy. Umalis ako sa poder ng mother side ko at dahil marunong akong mag-welding, ay nag-apply ako sa isang fabrication shop. Stayin ako bilang kanilang isa sa welder. Hindi madali dahil bago ako sa larangan ng pakikisama. Tapos hindi ko palinya ang bisyo, nakadalasan ay basihan ng maraming lalaki ng pakikisama. Umabot din ako ng 1 taon dahil mahirap ang makisama. Nag-ipon ako ng requirements at dahil nakapag-college naman ako, pumasok ako bilang factory worker. Na-regular ako pagkaraan ng 7 months and that time ay nangungupahan na rin ako at nagsisimulang baguhin ng takbo ng aking buhay. Natuto akong mag-ipon, mag-budget hanggang sa bumilang ako ng taon at pakonti-konti matuntun ko ang aking mga relatives sa father side ko. At doon ko nalaman na buhay pa si Papa. At ayon sa aking mga tito na nasa Manila at Batangas, nasa isang probinsya si Papa at may bago ng pamilya. Sa dahan-dahan kong pagkakilala sa aking relative sa father side, ay nakontento na ako sa nalaman kong buhay pa si Papa at sa kung nasaan siya. Hindi ko alam pero honestly ay hindi ako nasabik na siya ay aking makita. Wala naman akong sama ng loob. Nagkaroon kasi ng dalawang kwento sa kung paano at bakit naiwan ako sa mother side ko at wala akong nakilala sa father side ko noong magkaroon ako ng tsansa na sila ay makilala. Nagpatuloy ako sa aking pamumuhay bilang independent at marami akong natutunan. 23 years old ako noong magkaroon ng GF, pero dahil first timer ang inyong tito, gastos lang ang inabot ko. Hanggang sa noong 2014, 11 years ago ang nakararaan, at kasalukuyang 25 years old ang tito nyo, isang message ng pangangamusta from Messenger ang aking natanggap na nagpapakilala bilang aking ninang Marilu. Inaalala ko pa na kung sino siya at talagang through FB at inaalala kong mabuti kung saan ko siya nakita. At doon nga niya nasabi na uhugin pa raw ako nung umalis sila sa lugar
kung saan ako lumaki. Maraming tanong tungkol sa akin ng Ninang Marilu. Isa na doon ang bakit sa edad kong 25 years old ay wala pa akong asawa. Na para naman sa akin masyado pa akong bata. Niipon nga, parang ilang buwan lang akong hindi magtrabaho, mauubos na. Nasaan daw ako at kung ano-ano at ilang personal na bagay. Sa naging seryosong pag-uusap namin ng Ninang Marilu, nalaman ko kung nasaan siya. Isang malayo at probinsyang lugar at maghapon di umanong biyahe. Ang layo sa kung nasasaan ako. Meron siyang 2 anak na tulad ko ay binata at dalaga na pero nasa Manila at wala siyang kapisan. Nagtatrabaho daw. At doon nga ay nalaman ko ring biyuda na ang ninang. Tulad ng ibang merong nag-uugnay sa pagkatao. Tulad ng magpinsan, lolo at lola, ate at kuya, tita at tito. Na nahaluan ng mantsa ang namamagitan. Kami ng ninang ay nagkaroon din ng kakaibang issue sa pagitan ng aming mga cellphone. Tulad na lang ng kawalan ko ng karanasan bilang lalaki at age of 25 na sinabi ng ninang na kapag siya ay aking napuntahan ay bibigyan niya ako ng isang regalo na maaaring bilang aking ninang at ako na kanyang inaanak ay doon pa lamang magaganap na siyang nagbigay sa akin ng malalim na pag-iisip upang gamitin ang aking isang linggong bakasyon. Bilang regular na empleyado, ginamit ko ang aking 1-week vacation at excited na nagbiyahe patungo sa probinsya kung nasaan ang Ninang Marilu. Halos humapon na noong magpangita kami sa sinasabi niyang bayan at mula doon ay meron pang biyahe sakay naman ng tricycle. Then medyo mahaba-habang lakaran na mas mainam kung nakabota. Nag-aagaw dilim na noong matapos ang aming huling biyahe sakay ng tricycle. At habang nilalakad namin ng makipot at may kadulasang daan, ay ang ninang lamang ang nagsasalita. Habang ako ay tahimik na nakikinig at may iba nang tumatakbo sa isipan. Noong marating namin ang kanyang bahay, maayos naman siya at tanging 2 aso lamang ang kanyang kasama. Merong kapitbahay pero maybe sigaw maririnig at wika ng ninang payapa raw sa lugar nila. Kaya kahit siya'y nag-iisa, hindi siya natatakot. Noong una nga, medyo naglaro pa sa isip ko nga baka aswang ang ninang. Pero kita ko naman sa hinain niyang pagkain sa hapag ay mukhang normal naman siyang tao. Maputi ang ninang at dahil 50 plus na rin ay medyo matanda na ring pagmasdan pero hindi maitatanggi na meron pa siyang asim. Noong gabing iyon, halos hindi na kami nakatulog sa haba ng aming naging kwentuhan. Sa aking pagkakaalala, 3 AM na noong tumingin ako sa relo pero nag-umaga ay walang nasabi ang Ninang Marilu tungkol sa kanyang sinasabing regalo. Ang malupet kinabukasan, maagang gumising ang ninang at ipinagtimpla niya ako ng kape. Nakatanaw siya sa isang malawak na lupain at ang sabi, ituturo niya raw sa akin kung paano mag-araro gamit ang kalabaw. Napakamot ako sa ulo nang wala sa oras dahil hindi naman iyon ang aking inaasahan. Yun pala ay literal na mag-aararo ako ng lupa. Pero ang maganda, habang itinuturo sa akin ng Ninang Marilu kung paano iayos ang pamatok ng kalabaw, isang dalaga ang lumapit sa amin. Na tulad ko, inaanak din ng Ninang Marilu at siya nga si Mika. Nawala na sa isip ko ang regalong sinasabi ng ninang, bagkos ay mas pinili kong magpasiklab kay Mika at nasabi ko pa nga, meron na akong babalikan. Nagkaroon kami ng palitan ng contact number at pangalan sa FB. At iyon ang naging simula ng kung paano kami ni Mika ay naging pamilya. Mahirap mag-araro kung minsan nagkakandatuwad pa, lalo na sa pagtatanim ng palay ang ninang.
Saludo sa mga kababayan nating farmers dyan. Noong makasal kami ni Mika, pagkaraan ng mahigit 4 na taon, ang hindi nawala sa aming imbitasyon ay ang Ninang Marilu na pareho naming ninang sa binyaga. Hindi madali ang buhay sa Pinas at noong magkaroon kami ng panganay ni Mika, noong sigurado na ang aking pag-iibang bansa, inuwi ko muna ng probinsya ang aking mag-ina sa bahay ng aking mga biyenan. At napag-usapan namin na saka na lamang magbalik Manila sakaling sa aking pag-iibang bansa ay magbago ang aming pamumuhay. Slowly but surely, at ngayon 2 na ang supling namin. At dahil sa aking pag-iibang bansa, meron na kaming sariling lupa.